Marshall Peak, Kabanata 4873. Hindi tinatablan sa lahat. Ang higanteng katawan ng Black Ink Master ay puno ng mga sugat. Mahigit 1,000 high-grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Cave Heavens and Paradises ang nakikipaglaban sa kanya sa loob ng ilang araw, at kahit na dumana sila ng mabibigat na casualty, hindi ito walang kabuluhan. Isang makapal na likidong parang tinta ang umaagos mula sa mga sugat ng Royal Lord, na tila dugo niya. Isang masamang tingin ang pumalit sa magandang mukha ng Black Ink Master, at ang sakit at galit ay nagpangit sa kanya. Sa sandaling pumasok si Yang Kai sa larangan ng digmaan, agad na itinoon ng Black Ink Master ang kanyang atensyon sa kanya. Ang kanyang purifying light ay naging sanhi ng kanyang paghihirap ng kaunti sa nakalipas na 100 taon. Napuno ng galit ang kanyang mga mata nang makita si Yang Kai, na parang bulkan na malapit ng sumabog. Agad na nanguna si Liu Mo at nauna. Sa isang malutong na kalansing, ang sinulid ng gagamba ay tumalbog pataas at pababa habang ito ay naging matulis, sumasayaw sa kawalan at lumiliko ang daan sa unahan tungo sa isang matinik na patay na sona. Ang divine abilities at secret techniques ay lumipad mula sa mga kamay ni Liu Mo habang ang world force ay umahan at tinangay ang lahat ng mga hadlang na humaharang sa kanilang landas. Mabilis na natanto ng Black Ink Master ang pakay ni Liu Mo. Malinaw, sinusubukan niyang lumikha ng pagkakataon para kay Yang Kai na kumilos. Bilang tugon, ngumisi siya at sumigaw. Sa iyong panaginip. Bahagyang itinaas niya ang kanyang ulo habang itinaas niya ang kanyang mga paa, tinutukan si Liu Mo mula sa malayo. Sa susunod na sandali, ang itim na liwanag ay bumaril mula sa malakoko na barb sa kanyang mahahabang binti na parang kidlat. Hindi inaasahan ni Liu Mo na ang Black Ink Master ay magkakaroon ng ganoong secret technique dahil hindi niya ginamit ang hakbang na ito kahit isang beses sa nakaraang labanan. Sa isang sandali ng kawalang ingat, wala siyang oras upang ipagtanggol ang sarili. Naiwan na walang ibang pagpipilian, mabilis siyang sumandal sa gilid. Ang itim na liwanag ay dumaan sa kanyang balikat, ngunit si Liu Mo ay tumalon na parang pusa na ang buntot ay naapakan habang agad niyang ginamit ang kanyang mga daliri upang putulin ang laman sa kanyang balikat. Ang naputol na bahagi ng kanyang balikat ay agad na nasunog hanggang sa abo ng isang parang apoy na kapangyarihan. Dumudugo siya ng husto mula sa kanyang balikat at sobrang sakit. Magkagayunman, hindi ito pinansin ni Liu Mo na parang wala lang at lumingon, tumingin kay Yang Kai. Nang makita niyang nakasunod pa rin si Yang Kai sa kanyang likuran ng walang kaunting pinsala, sa wakas ay nakahinga si Liu Mo. Tingnan mo, nagbabala si Yang Kai. Nagbago ang ekspresyon ni Liu Mo nang mas maraming itim na sinag ng liwanag ang bumaril sa kanya, na umaabot sa kanya sa isang kisap mata. Halos lumuwa ang mga mata ni Liu Mo sa kanilang mga socket. Nagpakawala siya ng galit na galit nang biglang lumitaw sa likuran niya ang isang matayog na figure. Isa itong golden armored na lalaki, maringal at nakakasindak. Ang lalaking nakabaluti ay mahigit 100 metro ang taas at ang katawan nito ay ganap na natatakpan ng makapal at nagniningning na baluti, na naging dahilan upang hindi makita ang mukha nito. Hawak nito ang isang mahabang sable sa kanyang kamay na nagbigay ng ningning na tila kaya nitong patayin ang lahat ng kasamaan. Ito ang divine manifestation ni Liu Mo. Bilang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, ang Sixwood Divine Monarch ay natural na may sariling divine manifestation, ngunit hindi niya ito madaling gamitin dahil ito ang pinakamalakas na galaw sa kanyang arsenal at isa ring paraan ng huling paraan. Magkagayunman, wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang hakbang na ito sa ilalim ng nakakatakot na pag-atake ng Black Ink Master. Ang figure ni Liu Mo ay naging isa sa higanteng nakabaluti na ginto habang ibinababa niya ang kanyang saber, na humaharang sa paparating na mga itim na sinag ng liwanag. Sa tuwing pumuputol ng itim na sinag ang sable, nanginginig at outres ang higanteng nakabaluti na ginto. Ang Golden Armored Giant ay umatras ng ilang daang metro sa loob lamang ng ilang paghinga, ngunit walang katapusan ang mga itim na sinag ng liwanag na nakikita. Ang higanteng nakabaluti na ginto ay hindi na nakapagtanggol, ngunit nang ang isang itim na sinag ng liwanag ay malapit ng basagin ito, dalawang figure ang biglang lumitaw sa magkabilang panig. Kapwa sila ay 8th grade ancestors mula sa iba't ibang cave heavens at paradises. Sa susunod na sandali, ang mga malalim na divine abilities at secret techniques ay pinakawalan, sa wakas ay natigil ang barrage ng mga itim na beam na may pinagsamang lakas ng maraming tao. Tumingin si Liu Mo at tumanggo sa reinforcements bago manguna at sumulong na parang isang mahusay na general. Mahigit sa 100 8th grade masters ang bumuo ng dalawang pakpak sa magkabilang panig ng Yang Kai habang sila ay pumipilit pasulong. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng Black Ink Master ay malalim na nakaugat sa puso ng lahat.
Ang bawat guro mula sa Cave Heavens at Paradises ay nakaranas ng kakilakilabot na lakas ng Royal Lord sa unang kamay. Nakipaglaban siya sa mahigit 1,000 high-grade Heaven Opening Realm Masters ng mag-isa, ngunit nakakatakot pa rin siya gaya ng dati. Ang mga itim na sinag ng liwanag ay patuloy na pumutok sa kanila, ngunit lahat sila ay na-neutralize ng 8th grade ancestors. Kahit na sila ay lumalapit sa isa't isa, hindi napigilan ng malagim na mga hibla ng gagamba ang kanilang pagsulong. Si Lan Yuroo ay bumagsak na. Nahulaan na niya ang plano ng 8th grade ancestors at ayaw niyang hilahin sila pababa. Sa halip, kumuha siya ng medyo ligtas na posisyon at nagpaputok ng serye ng divine abilities at secret techniques sa napakalaking katawan ng Black Ink Master. Hindi siya nag-iisa. Maraming masters mula sa Cave Heavens at Paradises sa paligid niya. Higit pa rito, ang 12-12 ng mga 8th grade ancestors, na nagpo-protekta kay Yang Kai, ay nakakakuha ng karamihan sa atensyon ng Black Ink Masters, na talagang tinitiyak ang kaligtasan ng iba sa halos lahat. Isang bakas ng gulat ang lumitaw sa mukha ng Black Ink Master, na halatang naaalala ang kapangyarihan ng Purifying Light. Lalo na nang si Yang Kai ay nagsimulang sumipsip ng enerhiya ng yellow at blue crystals sa kanyang miniature universe. Habang ang bawat kamay nito ay nagsimulang kumikinang sa iba't ibang kulay, mas lalong lumilitaw ang kanyang pagkataranta. Itinuring ni Liu Mo ang bakas ng gulat na ito bilang tanda na siya ay nasa dulo na ng kanyang lubid, at pinilit ang pag-atake. Biglang tumaas ang mga sulok ng mga labi ng Black Ink Master sa isang malupit na pagngisi nang lumitaw ang isang patayong bitik sa kanyang noo. Ang bitik na ito sa kanyang noo ay parang pangatlong mata at naglalabas ng masamang aura. Isang itim na sinag ng liwanag na mas siksik pa kaysa sa nakaraang mga sinag ng Black Ink na bumaril mula sa ikatlong mata na ito at dumating sa harap ng nag-charge na grupo ng mga ninuno sa isang iglap. Si Liu Mo at ang mga ekspresyon ng iba ay lubhang nagbago. Ang Black Ink Master na nagtataglay ng isang divine abilities ay ganap na wala sa kanilang inaasahan. Hindi sila nakakaramdam ng anumang banta mula sa mga naunang itim na sinag ng liwanag nang sila ay pinagsama-sama, ngunit likas na masama ang pakiramdam nila ngayon. Ang itim na sinag ng liwanag ay hindi nagta-target ng sinuman, at nang marating nito ang nangungunang grupo, bigla itong sumabog, na naging isang higanteng itim na lambat. Agad na hinaranggan ng lambat ang buong rehiyon, na binalot silang lahat sa loob. Walang makakaiwas dito. Sa susunod na sandali, ang mga pagsabog ng World Force ng 8th grade Heaven Opening Realm ay lumundag habang ang Divine Manifestations ay sunod-sunod na lumitaw. Ang 8th grade masters ay hindi na makakilos ng konserbatibo at agad na ginamit ang kanilang pinakamakapangyarihang secret techniques upang itaboy ang itim na lambat. Ang itim na lambat ay hindi maihahambing na matigas at hindi tinatablan sa lahat ng mga pamamaraan. Lahat ay nahuli sa lambat sa isang iglap. Nawalan ng pag-asa ang lahat ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters at ang isa ay nagmura pa sa pagkaalarma. Nabaliw kami. Ang higanteng itim na lambat ay mayroon ding mga katangian ng Black Ink Strength. Hindi lamang ito matalim, ngunit ito rin ay lubhang kinakaing unti-unti. Nang mahuli dito ang mga 8th grade masters, naramdaman nilang parang hinihiwa ng lambat ang kanilang mga katawan at nagsisimula ng tumagos ang Black Ink Strength sa kanilang mga katawan. Sa susunod na sandali, hinailan ng Black Ink Master ang lambat, na uutos sa kanyang huli. Nang makita ito ng malapit na high-grade Heaven Opening Realm Masters sa labas ng net, agad nilang sinubukang iligtas sila, ngunit hindi ito nagtagumpay. Ang nakulong na 8th grade masters ay mas nahirapang iligtas ang kanilang mga sarili. Ang bawat isa sa kanila ay masyadong malapit sa isa't isa, kaya't kahit na gusto nilang ilabas ang lahat, may panganib na aksidenteng masugatan ang kanilang mga kalapit na kasama. Lahat ay nalilito kung ano ang gagawin. Ang matinis na pagtawa ng Black Ink Master ay umalangaw-ngaw sa kawalan. Habang papalapit ng papalapit ang higanteng lambat sa Black Ink Master, isang higanteng bitik ang lumitaw sa kanyang mambak na tiyan. Ang mga talas-talas na pangil ay nasa magkabilang gilid ng bitik, na ginagawa itong parang pangalawang bibig na kayang lunukan ang lahat. Sa sandaling iyon ay namulaklak ang isang malakas na purifying light, sumisikat na parang araw at agad na bumabalot sa lahat ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Ang higanteng lambat, na hindi maaaring sirain kahit na sa pamamagitan ng divine manifestations ng 8th grade masters, ay mabilis na natunaw na parang nyebe sa ilalim ng nagniningas na araw. Maging ang nakapalibot na Black Ink Strength ay mabilis na nag-vaporize. Agad na nanigas ang ngiti ng Black Ink Master. Hindi dahil sa nakalimutan niya ang tungkol sa mga nakakapigil na epekto ng naglilinis na liwanag. Sa halip, naramdaman niya na mas marami o hindi gaanong nalaman niya ang kapangyarihan ng Purifying Light pagkatapos na gumugol ng 100 taon kasama si Yang Kai.
Ang purifying light na ipinakita ni Yang Kai noon ay talagang makapangyarihan, ngunit hindi sa ganitong lawak. Ang hindi niya alam ay sa loob ng 100 taon na iyon ay kinumpronte siya ni Yang Kai sa Hola, ginamit lamang niya ang dilaw at asol na kristal sa ibaba ng 6th grade upang ipakita ang purifying light. Pagkatapos ng lahat, kinailangan ni Yang Kai na pangalagaan ang kanyang mga mapagkukunan upang labanan ang isang matagal na labanan. Bagamat mayroon siyang hindi mabilang na yellow at blue crystals, hindi siya naglakas loob na sayangin ang mga ito ng malaya. Ngunit habang kaharap niya ang napalaya na Black Ink Master ngayon lang, inilabas ni Yang Kai ang lahat at nakatanggap ng napakalaking halaga ng 8th grade yellow at blue crystals. Bilang resulta, natural na mas malakas ang purifying light na naipakita niya. Ang 8th grade yellow at blue crystals ay ang pinakamataas na order materials na taglay niya. Dahil napalaya na, ang 12 o higit pang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay agad na gumamit ng kanilang Divine Manifestation para atakihin ang Black Ink Master. Ito ay isang pagkakataon na ipinadala ng langit. Noong nakaraan, sinubukan nilang lusutan ang blockade ng Black Ink Master at makipagsuntukan sa kanya, ngunit walang nakaabot sa kanya. Ang lahat ng sumubok na lumapit sa kanya ay hinaranggan ng defensive web na kanyang pinaikot. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang nagkusa na kalagkarin sila sa malapitan sa napakalaking katawan ng Black Ink Master. Namutla ang maganda niyang mukha habang paulit-ulit na sumisigaw sa sakit. Tila nahuhulog sa galit, sinimulan niyang indayog ang mahahabang binti sa pagtatangkang kontra-atake. Mabilis na napalitan ng gulat ang kanyang galit kahit na ang nakakasilaw na puting araw na pumutok sa kanyang secret technique ay pilit na tinutulak sa lamat sa kanyang tiyan. Bagamat si Yang Kai ay pinalipad ng isa sa kanyang mahahabang binti sa susunod na sandali, ang tiyan ng Black Ink Master ay dumaan sa isang nakasisirang pagbabago. Malinaw na naramdaman ng lahat na ang aura ng Black Ink Master ay humihina sa bilis na nakikita ng hubad na mata at labis na natuwa, na agad na nagpapataas ng tindi ng kanilang mga pag-atake. Isang sunod-sunod na marahas na pagsabog ang umalangaw habang ang mga 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay umatake sa kanilang puso. Maraming taon na ang nakalipas mula nang magkaroon sila ng pagkakataong ilabas ang kanilang lakas ng ganito. Nang maabot ang kanilang kasalukuyang lakas at posisyon, wala nang maraming target na karapat-dapat sa kanila na personal na kumilos laban, kaya ito ay isang pambihirang pagkakataon upang pakawalan. Noong una silang lumaban sa Black Ink Master, malinaw na medyo wala na sila sa pagsasanay, ngunit habang tumatagal, mas tumitindi ang kanilang mga pag-atake. Sila ay kumikilos na parang bigla silang naging libu-libong taon na mas bata, bumalik sa kanilang mainit na dugong kabataan. Ang purifying light ay patuloy na sumasabog mula sa mga kamay ni Yang Kai, at sa bawat oras na ang kanyang pag-atake ay magdudulot ng iba't ibang antas ng pinsala sa Black Ink Master. Hindi tumigil ang galit na pag-atake ng Black Ink Master. Paminsan-minsan, ang aura ng pagbagsak ng miniature universe ay maaaring maramdaman mula sa likuran, na nagpapahiwatig na ang isang high-grade Heaven Opening Realm Master ay bumagsak. Ngunit mas marami pang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ang nakalusot sa web blockade ng Black Ink Master at sumali sa labanan. Ito ay medyo magulong labanan. Gayunpaman, alam ng lahat kung ano ang dapat nilang gawin, lalo na si Yang Kai, na patuloy na binabantayan ng 4 o 5 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Alam ng lahat na ang purifying light ni Yang Kai ang pinakamatalim na sandata nila laban sa Black Ink Master. Bagamat isa lamang siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master, ang pinsalang may dudulot niya sa kanya sa bawat suntok ay isang bagay na wala sa mga 8th grade Masters na ito. Ang aura ng Black Ink Master ay patuloy na hangina, at pagkatapos ng unang pakikibaka, mukhang wala na siyang lakas para lumaban. Ang sitwasyong ito ay lubos na nag-udyok sa maraming high-grade Masters. Martial Peak, Kabanata 4874. Royal Lord Secret Technique. Ang mga masters mula sa Cave Heavens at Paradises ay patuloy na inilabas ang kanilang mga secret techniques at divine abilities. Ito ang unang pagkakataon sa hindi mabilang na mga taon na ang masters ng Cave Heavens and Paradises ay nagsama-sama sa 3,000 worlds upang labanan ang isang kaaway, at bukod kay Yang Kai, lahat ng kalahok sa labanan ay isang high-grade Heaven Opening Realm Master. Pagkalipas ng 100 taon, lahat ay nakapagtanim ng sapat na profound yin bamboo sa kani-kanilang miniature universe upang magbigay ng matibay na depensa laban sa kaagnasan ng Black Ink Strength. Ang ilang tao ay naaagnas ng Black Ink Strength paminsan-minsan at agad na pinutol ang mga bahagi ng kanilang miniature universe. Mas gugustuhin nilang permanenteng hangina ang kanilang lakas kaysa abalahin si Yang Kai sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, ang purifying light sa kanyang mga kamay ay ang pinakamahusay na sandata laban sa Black Ink Master.
ang mga bagay ay mukhang lalong malungkot para sa Royal Lord. Nakita ng lahat na siya ay nasa dulo ng kanyang lubad. Si Yang Kai, gayunpaman, ay naguguluhan, dahil ang Black Ink Master ay hindi nagpakita ng intensyon na tumakas mula simula hanggang wakas. Totoo na siya ay isang Royal Lord, at sa kanyang kasukdulan, nagtataglay siya ng lakas na maihahambing sa isang 9th grade Heaven Opening Realm Master, ngunit pagkatapos na makulong ng hindi mabilang na millennia, siya ay anino lamang ng kanyang dating sarili. Maaaring nakapatay siya ng maraming masters mula sa Cave Heavens at Paradises dito, ngunit isa pa rin siyang sulok na hayop. Kaya bakit hindi siya tumakas? Hindi lang siya tumakas sa katunayan, hindi rin siya gumagalaw. Nawasak na ang super array, kaya wala nang pumipigil sa kanyang kalayaan. Kung gusto niyang tumakas, walang makakapidyo sa kanya dito, kahit gaano pa karami ang mga masters mula sa Cave Heavens at Paradises. Higit pa rito, kahit na tinatakan ang Black Territory, hindi niya alam ang tungkol doon. Higit sa lahat, marahil ay hindi magiging mahirap para sa kanya na basagin ang anumang uri ng selyo gamit ang kanyang lakas. Ngunit sa ilang kadahilanan, hindi siya tumatakas o nagbago man lang ng kanyang posisyon. Ito ay tiyak na hindi dahil sa pagmamataas. Habang siya ay nalilito, ang nanghihinang Black Ink Master ay biglang huminga ng malalim. Sa susunod na sandali, isang mahabang sipol ang dumating mula sa harapan, umaalingaw-ngaw sa buong kawalan. Ito ay isang senyales na ipinadala ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master na nakakita sa kanyang mga aksyon. Ngunit sa sumunod na sandali, isang malupit at mabangis na tingin ang bumalot sa mukha ng Black Ink Master habang binuka niya ang kanyang bibig at nagpakawalan ng nakakabinging hiyaw, na nilunod ang sipol na iyon. Kasabay nito, ang isang sound wave na nakikita ng mata ay kumalat mula sa kanyang posisyon. Ang lahat ay parang barkong naglalayag sa maalon na dagat. Agad silang nawala sa kinatatayuan at napaatras ng sound wave. Hindi lang iyon, nataranta rin ang lahat ng biglang naging hindi matatag ang lakas ng kanilang miniature universe. Ang dagandong na ito ay tila isang uri ng secret technique na direktang nakatarget sa miniature universe. Naapektuhan pa rin ang masters kahit na may proteksyon ng Profound Yin Bamboo. Tanging ang miniature universe ni Yang Kai ang nanatiling ganap na matatag. Magkagayunman, ang katotohanan na siya ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm Master ay naglagay sa kanya sa isang dehado. Kahit na ang kanyang world force ay patuloy pa rin sa pag-agos, ang sobrang lakas ng hiyawan ay nagpabagsak sa kanya na parang isang dahon sa hangin ng taglagas. Mabuti na lang at nahawakan siya ng isang 8th grade guard na malapit sa kanya sa kritikal na sandali at hinayla siya. Maraming salamat, Senior. Mabilis siyang nagpasalamat ni Yang Kai. Ngunit sa susunod na sandali, napagtanto niya na siya ay nasa matinding panganib. Maaaring mukhang kinuha siya ng 8th grade Heaven Opening Realm Master dahil sa mabuting kalooban, ngunit pagkatapos siyang hawakan, isang putok ng nakakatakot na puwersa ang nagmula sa higanteng kamay ng master na iyon habang mas mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Tumangala si Yang Kai sa master at napansin ang ekspresyon ng pagpupumiglas sa kanyang mukha habang ang isang nakakatakot na itim ay agad na pinalitan ang kanyang malusog na kutis. Napinazla ng Black Ink. Nagulat si Yang Kai, hindi maintindihan kung paano naging Black Ink disciple ang 8th grade master na ito. Maaaring hindi alam ni Yang Kai ang pangalan nitong 8th grade ancestor, ngunit nakilala pa rin niya ito. Siya ay isang ancestor ng Luosheng Cave Heaven at nagkaroon ng hindi maarap na paglilinang. Ilang sandali lang ang nakalipas, ang lalaking ito kasama ang isang dosenang iba pang 8th grade masters ay tumalon at pinrotektahan siya kasama si Liu Mo habang sila ay nagdidikit patungo sa Black Ink Master. Nang mahuli sila sa loob ng itim na lambat na inilabas ng Black Ink Master, ang lalaking ito ay nakulong din sa loob. Higit pa rito, palagi niyang pinoprotektahan si Yang Kai, kahit na iyon ang naglagay sa kanya sa isang mapanganib na sitwasyon. Hindi naramdaman ni Yang Kai ang anumang Black Ink strength mula sa ancestor na ito, at ang lalaki ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng malubhang pinsala, kaya naman hindi inaasahan ni Yang Kai na ang 8th grade master na ito sa tabi niya ay magiging isang Black Ink disciple sa lahat ng biglaan. Isang madilim na kinang ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang 8th grade ancestor ay tila nagbagong anyo sa isang ganap na kakaibang tao, naglalabas ng isang lubhang mapanganib na aura. Mabilis na itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at tinawag ang kanyang Azure Dragon Spear, ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas habang itinulak niya ito palabas. Ngunit napakalaki ng agwat ng dalawa. Inalis ng 8th grade Black Ink disciple ang Azure Dragon Spear gamit ang isang casual na pagwagayway ng kanyang kamay. Halos maputol ang braso ni Yang Kai bilang resulta, ang kanyang todo ataking pag-atake ay tila walang banta sa kaaway.
Isang higanting kamay ang bahagyang umuusad patungo sa ulo ni Yang Kai sa susunod na sandali, ngunit ang tila banayad na hampas ng palad na ito ay naglalaman ng isang nakakatakot na kapangyarihan at momentum. Sa life or death crisis na ito, biglang lumubog ang kamay ni Yang Kai at naging dragon claw na buong lakas niyang itinulak palabas. Umalangaw-ngaw ang mga kaluskos habang nabasag ang mga buto ng pulso ni Yang Kai mula sa marahas na sagupaan. Gayunpaman, nagawa niyang makatakas mula sa pagkakahawak ng kabilang partido. Gayunpaman, ang hampas ng palad ay hindi ganap na napalihis at bahagyang damapo sa ngayon ay pinalaki na ng balikat ni Yang Kai. Bagaman ang hitsura ng pag-atakeng iyon, naramdaman ni Yang Kai na para siyang tinamaan ng kidlat. Namutla ang kanyang mukha nang bumagsak ang kanyang balikat. Nang makitang nabigo ang kanyang pag-atake, walang halatang pagbabago sa ekspresyon sa mukha ng Luo Sheng Cave Heaven 8th Grade Ancestor na napansin. Itinuro lang niya ang kanyang daliri patungo sa ulo ni Yang Kai sa bilis ng kidlat. Hindi ko ito makaiwas. Sa kanyang 6th grade Heaven Opening Realm Cultivation, limitasyon na ni Yang Kai na hadlangan ang unang strike, na wala siyang lakas para maiwasan ang follow-up na pag-atake na ito. Magkagayunman, ang panandaliang pakikibaka ni Yang Kai ay nagbigay sa iba pang mga ninuno ng oras na kailangan upang mag-react. Hinailan ng isa sa kanila si Yang Kai sa likod niya at itinaas ang kanyang kamay upang salubungin ang paparating na suntok, habang ang iba ay pinakawalan ang kanilang divine abilities. Ang 8th grade Master ND Luo Sheng Heaven ay nagmamadaling nakipagpalitan ng ilang suntok bago ang kanyang anyo ay nanginig habang ang dugo ay tumutulo sa sulok ng kanyang bibig. Lumingon si Yang Kai, narinig ang mga tunog ng away sa paligid niya. Isang mataimtim na tingin ang pumaibabaw sa kanyang mukha. Hindi lang ang 8th grade ancestor ni Luo Sheng Heaven ang napinsala. 4 pang ancestor ang kasalukuyang nakikipaglaban sa iba. Walang nakakaalam kung paano sila nabaling dahil wala ni isa mang 8th grade ancestor ang napinsala mula sa simula ng pagkubkob ng Black Ink Master hanggang ngayon. Tanging ang 7th grade Masters lang ang naging Black Ink Disciples. Ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay napakalakas at nagtataglay ng isang tiyak na antas ng pagtutol laban sa Black Ink Strength. Kasama ang Profound Yin Bamboo, walang panganib na masira sila ng Black Ink Strength. Ito ay dahil sa sobrang tiwala nila na napakaraming 8th grade ancestors ang makakaharap sa Black Ink Master ng direkta. Ngunit sa hitsura nito, sila ay masyadong pabaya. Hindi dahil hindi nagawang sirain ng Black Ink Master ang 8th grade Masters, ngunit matagal na niyang itinatago ang kakayahang ito. Nagamit lang niya ito sa huling sandali, sinisira ang 5 8th grade Masters ng sabay-sabay. Royal Lord Secret Technique. Ang 8th grade ancestor, na humila kay Yang Kai sa likod niya kanina, ay hindi lumahok sa labanan at malamig na bomb-ulong sa halip, isang matinding kalungkutan ang bomb-alot sa kanyang mukha. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Kai nang marinig ito. Malinaw, ang 8th grade ancestors ay may tiyak na pag-unawa sa mga kakayahan ng Black Ink Master. Nang tanungin niya ang 6th Divine Monarch tungkol sa Black Ink Clan Royal Lords, sinabi niya na maihahambing sila sa 9th grade Heaven Opening Realm Masters. Ngayon, nang marinig ni Yang Kai itong mga ancestor na bamulong ng mga salitang Royal Lord Secret Technique, maliwanag na hindi madaling gamitin ng Black Ink Royal Lord ang secret technique na ito. Kung hindi, hindi na siya maghihintay hanggang ngayon para i-cast ito. Lahat ay nasa loob ng aming inaasahan, huwag magpanik. Tiniyak ng 8th grade ancestor nang hindi man lang lumingon ang kanyang ulo, kahit na alam ni Yang Kai na kausap niya ito. Tahimik na tumanggo si Yang Kai ngunit hindi niya binaygo ang kanyang pagbabantay. Walang ideya si Yang Kai kung ang 8th grade ancestor na nagpoprotekta sa kanya ay nasira din ng Black Ink Strength o hindi. Dahil dito, lihim niyang ipinakalat ang kapangyarihan ng kanyang miniature universe upang magbantay laban sa anumang hindi inaasahang sitwasyon. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagdulot ng kaguluhan sa buong larangan ng digmaan at naging mahirap na makilala ang kaibigan sa kalaban. Ang lahat, maging ang mga nakikipaglaban sa Black Ink Disciples, o ang mga nanonood, lahat ay naging mapagbantay. Tila naramdaman ang pagbabantay ni Yang Kai sa kanya, ang 8th grade ancestor ay nagpaliwanag. Bagaman kaming mga matandang umutot ay hindi pa nakipaglaban sa Black Ink Clan dati, hindi kami ganap na nagkukulang ng impormasyon tungkol sa kanila. Ang Masters ng Cave Heavens and Paradises ay lumalaban sa pagsalakay ng Black Ink Clan sa loob ng maraming milenyo sa ibang lugar. Ito ay salamat sa kanilang proteksyon na ang 3,000 mundo ay nagawang umunlad hanggang ngayon. Ang paghahayag na ito ay nanginginig sa kaibuturan ni Yang Kai, ngunit hindi siya nagtanong. Pakiramdam niya ay unti-unti na niyang nakikilala ang mga pangunahing lihim ng mundong ito.
Hindi ka ba nagtataka kung bakit ang Cave Heavens and Paradises ay walang 9th grade Heaven Opening Realm Masters kahit na matapos ang napakaraming taon ng akumulasyon? Bakit hindi kami kasing lakas ng iniisip mo? Hindi pinabulaanan ni Yang Kai ang mga tanong ng senior na ito dahil may mga pagdududa siya. Hindi pa banggitin ang pagkakaroon ng isang 9th grade Heaven Opening Realm Master, maging ang pamana ng Cave Heavens at Paradises ay hindi kasing lakas ng inaakala niya. Sa lohikal na pagsasalita, ang bawat Cave Heaven at Paradise ay isang nangungunang puwersa na walang sinuman sa 3,000 mundo ang nangahas na hamanin. Taon-taon, millennia ay nilinang nila ang hindi mabilang na mga elite na disipulo. Ang Heaven Opening Realm Masters ay may napakahabang buhay, kaya pagkatapos ng hindi mabilang na iyan ng akumulasyon, ang bawat Cave Heaven at Paradise ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 10,000 o marahil higit pang high-grade Heaven Opening Realm Masters. Gayunpaman, nakapunta na si Yang Kai sa Langya Paradise at Yin Yang Cave Heaven at nakita ng malapitan ang kanilang pamana. Maaaring hindi niya alam ang lahat tungkol sa dalawang puwersang ito, ngunit alam niya na tiyak na hindi sila nagtataglay ng napakaraming high-grade Heaven Opening Realm Masters. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit. Saglit na nagmumuni-muni, nagtanong siya. Ang 9th grade Heaven Opening Realm Masters ng Cave Heavens and Paradises ay nasa battlefield na iyon, at karamihan sa mga elite na disipulo na nakuha mo ay ipinadala doon sa mga nakaraang taon. Napangiti ang 8th grade ancestor. Matalino ka, hindi ko na kailangan magpaliwanag ng sobra para maintindihan mo. Tama, ang 9th grade old ancestors ng Cave Heavens and Paradises ay lahat ay nakatalaga sa battlefield na iyon. Higit pa rito, ang Cave Heavens at Paradises ay kailangang magpadala ng mga reinforcement doon bawat ilang taon upang mapunan ang mga ranggo. Si Yang Kai ay napuno ng paggalang. Kaya, ito ang dahilan kung bakit ang Cave Heavens at Paradises ay nanatiling mga kaalyado mula noong sinaunang panahon. Matagal na ang nakalipas, nakita niyang kakaiba ang malapit na relasyon sa pagitan ng Cave Heavens at Paradises. Tulad ng sinabi, ang isang bundok ay hindi kayang tumanggap ng dalawang tigre. Maging ang mga ordinaryong tigre ay nakipaglaban sa isa't isa, lalo pa ang mga behemoth tulad ng Cave Heavens at Paradises. Ngunit kahit na pagkatapos ng napakaraming taon, ang mga nangungunang puwersang ito ay palaging namumuhay ng magkakasuwato at hindi kailanman nagkaroon ng anumang matinding salungatan. Sa karamihan, mayroong ilang hindi nakakapinsalang hindi pagkakasundo. Ngayon, naunawaan ni Yang Kai na ang pagkakaroon ng mas malaking panganib ang nagpapanatili sa Cave Heavens at Paradises na magkaisa. Kung hindi dahil sa panlabas na banta na ito, ang kasakiman ng sangkatauhan ay nag-uumapo. Sa oras na iyon, ang 3,000 mundo ay malamang na bumaba sa isang estado ng patuloy na digmaan. Mahirap ng labanan ang nag-iisang Black Ink Royal Lord kahit na napakaraming high-grade masters sa kanilang panig, kaya nahihirapan si Yang Kai na isipin kung anong uri ng larangan ng digmaan ang tatahakin ng iba't ibang Cave Heavens at Paradises na kailangang patuloy na ipadala ang karamihan sa kanilang mga elite para lamang mapanatili ang linya. Kapag tumawid ka sa No Return Pass, hindi ka na makakabalik. Iyon ang hangganan sa pagitan ng kaguluhan at kapayapaan, ang huling linya ng depensa ng 3,000 mundo. Kapag tumawid ka, isa lang sa dalawang kapalaran ang naghihintay sa iyo. Tila sinasagot niya ang sarili niyang tanong. Mamatay ka sa kamay ng Black Ink Clan, o mamatay sa kamay ng iyong mga kasamahan. Marshall Pick, Kabanata 4,875. Ang isang nas-ukol na halimaw ang palaging lalaban. Walang ibang kapalaran maliban sa dalawang ito, ang tanging naghihintay matapos tumawid sa No Return Pass ay kamatayan. Bahagyang kumunat ang noo ni Yang Kai. Naiintindihan ko na maaari tayong mamatay sa kamay ng Black Ink Clan sa hindi kilalang larangan ng digmaan, ngunit mamamatay sa kamay ng mga kasamahan ko. Gayunpaman, nang makita niya ang sitwasyon sa larangan ng digmaan, agad niyang naunawaan. Sa lugar na iyon, isang pangkaraniwang pangyayari ang maging isang Black Ink disciple. Ang kanilang mga kapwa-disipulo ay tiyak na hindi magpapakita ng anumang awa laban sa mga Black Ink disciples. Gayunpaman, hindi pa rin maintindihan ni Yang Kai. Walang makakaligtas. Talaga. Sa larangang iyon ng digmaan, ang kamatayan ay sandali lamang. Ang pahayag na kapag tumawid ka sa No Return Pass, ay hindi lamang retorika. Daan-daang libong taon na ang nakalilipas mula nang itatag ang No Return Pass, ngunit sa lahat ng mga taon na ito, wala pang naging president para sa sino mang babalik pagkatapos tumawid. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng Cave Heavens at Paradises na linangin ang maraming talento upang patuloy na mamuhunan ng lakas tao sa larangang iyon ng digmaan. Natahimik sandali si Yang Kai bago nagtanong sa mahinang boses.
Si Shu Linggang ng Yin Yang Cave Heaven ay pumunta sa larangan ng digmaang iyon. Sumagot ang 8th Order Ancestor, umiling-iling. Ang Old Master na ito ay nag-iisa sa loob ng maraming taon at walang kilala si Shu Linggang. Gayunpaman, isang grupo ng mga disipulo ng Yin Yang Cave Heaven ang tumawid sa No Return Pass ilang daang taon na ang nakararaan. Sa wakas ay may sagot na siya sa kanyang mga pagdududa. Si Yang Kai ay laging kakaiba kapag nabigo niyang makita si Shu Linggang sa Yin Yang Cave Heaven. Pagkatapos ng lahat, nang matapos ang 100 taong pagkakakulong ni Ku Huashang, walang dahilan para hindi lumitaw si Shu Linggang. Ang sagot na ibinigay ng Yin Yang Cave Heaven ay na si Shu Linggang ay nagsasagawa ng isang misyon para sa sekta, ngunit sa hitsura nito, iniwan niya ang 3,000 mundo kasama ang iba pang mga disipulo ng Yin Yang Cave Heaven nang maghiwalay sila ng landas sa Star Boundary. Sina Ching Kui at So Yingzhou ay malamang na sumama sa kanilang Hanord Master. Bagaman wala pang nakabalik mula sa No Return Pass, minsan ay maaari pa ring ihatid ang impormasyon kapag binuksan ang daanan. Ang impormasyon ng Cave Heavens and Paradises tungkol sa Black Ink Clan ay mula sa gilid na iyon. Ang Black Ink Royal Lords ay maaaring kasing lakas ng 9th Grade Heaven Opening Realm Masters, ngunit kung iyon lang, hindi na tayo mag-aalala tungkol sa sitwasyong ito. Ang kanyang lakas ay nabawasan ng husto pagkatapos na makulong sa loob ng maraming taon, kaya hindi magiging mahirap para sa Cave Heavens at Paradises na harapin siya sa aming natitirang pamana, ito ay kinakailangan lamang na magbayad ng isang presyo upang gawin ito. Isa lang ang inaalala namin. May secret technique ang Black Ink Royal Lords na kahit isang 8th Grade Masters na tulad namin ay hindi kayang labanan. Kapag nataman na tayo nito, agad tayong magbabago sa pagiging Black Ink Disciples at magiging tapat na alipin sa kanya. Ang mga piraso ng impormasyong ito ay ipinadala pabalik mula sa pamamagitan ng No Return Pass at dumating sa halaga ng hindi mabilang na mga taon ng sakripisyo. Ito ang sitwasyong nakita ni Yang Kai. Ginamit ng Royal Lord ang kanyang Royal Lord Secret Technique, na agad na ginawang Black Ink Disciples ang 5 8th Grade Heaven Opening Realm Masters, na nagpasindek sa iba. At saka, walang nakakaalam kung may iba pang Black Ink Disciples na nagtatago bukod sa 5 ito. Magkagayunman, na-anticipate na ng lahat ang sitwasyong ito, kaya naman nang salakayin ng 8th Grade Ancestor na si Luo Sheng Heaven si Yang Kai, ang iba ay agad na sumagip sa kanya. Ang kasalukuyang sitwasyon ay isang bagay na kailangan nilang tiisin sa panahon ng labanang ito hanggang ngayon. Naabot na niya ang dulo ng kanyang lubad. Ang 8th Grade Ancestor na nakatayo sa tabi ni Yang Kai ay nakahinga ng maluwag, na para bang isang mabigat na bato ang naalis sa kanyang puso at sa wakas ay nakita na niya ang liwanag sa dulo ng tunnel. Ayon sa impormasyong nakuha nila, hinding-hindi gagamitin ng isang Royal Lord ang secret technique na ito maliban kung talagang pipilitin sila. Dahil kahit na ang secret technique na ito ay hindi maihahambing na malalim, naubos nito ang malaking lakas ng Royal Lord. Ito ang uri ng secret technique na ginamit sa isang do or die na uri ng sitwasyon. Ngayon na kailangan niyang gawin ito, nangangahulugan ito na siya ay nasa kanyang huling binti. Tumangala si Yang Kai sa Black Ink Royal Lord at masasabi niyang napakahina ng kanyang aura. Ang kanyang malawak na will na pumupuno sa kawalan noon ay halos wala na. Si Yang Kai ay napuno ng matinding paggalang. Ang Cave Heavens and Paradises 8th Grade Ancestors ay na-anticipate na ang sitwasyong ito bago lumahok sa labanan. Lahat sila ay nakahanda sa pag-iisip na mag-transform sa Black Ink Disciples. Alam nila na para magkaroon ng pag-asa na manalo, kailangan nilang pilitin ang Royal Lord na gamitin ang kanyang secret technique. Walang nakakaalam kung sila ang gagawing Black Ink Disciples, ngunit lahat ay handa na isakripisyo ang kanilang sarili alang-alang sa kaligtasan ng 3,000 mundo. Ang mga secret technique at divine abilities ay sunod-sunod na kumikislap habang ang walang habas na pagsabog ng World Force ay dumurog at lumiliko ang espasyo. Habang nag-uusap si Yang Kai at ang 8th Grade Ancestor, ang 5 tiwaling 8th Grade Masters ay ganap na napalibutan. Ang kanilang malalapit na kaalyado ay naging kanilang mga kaaway, itinutok ang kanilang mga sandata sa kanila at walang awa na umaatake ng walang awa. Wala silang may pakitang pag-aalinlangan. Hindi tulad ng mga tiwaling 7th Grade Heaven Opening Realm Masters, na masupol at may hatid ng 8th Grade Ancestors kay Yang Kai, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang Purifying Light para palayain sila, ang 8th Grade Ancestors ay may malalim na paglilinang kaya sinusubukang hulihin silang buhay. Ay masyadong mapanganib. Ang tanging paraan para harapin sila ay patayin sila. Lahat sila ay inihanda sa pag-iisip para sa mismong senaryo na ito. Ang 5 tiwaling masters ay nagtipon-tipon at umatake sa kaliwat kanan, ipinakita ang kani-kanilang divine manifestations, na hinarap ang iba pang mga masters. Biglang,
Isang bukal ng dugo ang lumipad sa kawalan. May nasugatan sa wakas. Ang isa sa 5 matandang lalaki ay pasuray-suray habang ang isa niyang braso ay lumipad sa hangin. Ngunit bago pa siya makabangon, isa pang 2 makapangyarihang secret techniques ang tumama sa kanya. Hindi alam kung saang cave heaven o paradise kabilang ang matandang ito, ngunit ang kanyang paglilinang ay medyo malalim. Hindi siya nahulog kahit na nagdusa ng ganoong malubhang pinsala, kahit na siya ay naputol ang isang sorry figure, na puno ng dugo. Parang wala siyang nararamdamang sakit. Biglang naging matigas ang ekspresyon ni Yang Kai. Kumurap-kurap ang kanyang anyo nang agad siyang umatras. Isang lubhang mapanganib na aura ang nagmula sa sugatang matanda. Ito ay tanda ng pagsira sa sarili. Mabilis na naghiwa-hiwalay ang lahat nang makita ito. Ang pagsira sa sarili ng isang miniature universe ay maaaring hindi makahadlang sa 8th grade ancestors, ngunit ang pagsira sa sarili ng Black Ink Disciple ay hindi maaaring baliwalain. Kapag nasira niya ang sarili, ang Black Ink strength sa kanyang miniature universe ay magkakalat, at nagdulot iyon ng banta sa kanila. Sa susunod na sandali, isang shockwave ang yumanig sa kawalan habang ang miniature universe ng matanda ay gumuho. Ang spirit provinces ay nababalot ng makapal na enerhiyang tulad ng tinte na ipinakita, humahabol sa tumatakas na pulutong na parang tsunami, sinusubukang balutin sila. Sa kabutihang palad, walang naapektuhan ng Black Ink strength. Ngunit sa oras na lumingon sila sa likod, ang iba pang 4 na 8th grade Black Ink disciples ay sumugod lahat sa gilid ng Black Ink Royal Lord. Ang matinding labanan ay nagdulot sa kanila ng mga sugat, ngunit ang kanilang mga ekspresyon ay matatag at ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon. Para bang sila ang pinakamatapat sa mga mananampalataya, na pinoprotektahan ang kanilang Panginoon. Kahit na gumuho ang mundo, hinding-hindi nila hahayaan na saktan ng mga tagalabas ang Royal Lord. Ang 8th grade masters na mayroon pa ring kailan-awan ay napuno ng kalungkutan. Bagamat handa sila sa pag-iisip, nang pilitin silang patayin ang sarili nilang mga kasama, pati ang kalmado at tahimik nilang pag-iisip ay naapektuhan. Halatang-halata ang kahinaan ng Black Ink Royal Lord. Parang wala man lang siyang lakas para tumayo ng tuwid. Ang kanyang higanting parang gagamba na katawan ay nakahiga ng hindi gumagalaw, nakatitig sa lahat ng walang kapantay na puot. Shua shua shua. Sunod-sunod na dumagsa ang mga figure mula sa paligid. Daan-daang mga 8th grade at 7th grade masters ang sumugod, na bumuo ng isang higanting pagkubkob sa paligid ng Black Ink Master. Sa pagkakataong ito, imposibleng mabuhay siya. Lumingon si Yang Kai at napansin sila ni Roo sa karamihan. Bahagyang namutla ang mukha niya at may bahid ng dugo ang damit niya, pero mukhang okay lang siya. Pinapanatag nito ang kanyang isipan. Kahit na siya ay nasa isang mapanganib na sitwasyon, ang Black Ink Royal Lord ay malumanay na ngumiti, ang kanyang boses ay kasing ganda pa rin ng dati. Sa tingin mo ba ay nanalo ka na? Walang sumagot sa kanya. Daan-daang pares ng mga mata ang malamig na nakatitig sa kanya, bawat isa ay puno ng nagbabagang puot. Kahit na ang pakikipaglaban sa kanya ay hindi nagtagal, bawat cave heaven at paradise ay dumanas ng matinding casualty. Maging ang 8th grade ancestors ay bumagsak sa labanang ito, isang bagay na hindi nangyari sa hindi mabilang na mga taon. Magkagayunman, maliit na halaga ang babayaran upang patayin ang isang Black Ink Royal Lord. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang taong kasing lakas ng isang 9th grade Heaven Opening Realm Master. Kung hindi dahil sa hindi mabilang na taon na siyang nakakulong, na naging dahilan upang tuluyang bumagsak ang kanyang lakas, wala silang magagawa sa kanya kahit gaano pa karaming tao ang kanilang natipon. Kung gusto mo akong patayin, ituloy mo yan. Biglang sumigaw ang Black Ink Master. Tingnan natin kung matatawa ka pa pagkatapos kong mamatay. Bagamat sinabi niya iyon, halatang hindi niya intensyon na maupo at hayaang mapatay ang sarili. Isang 8th grade Black Ink disciple, na nagbabantay sa kanya, ay biglang lumipat sa kanya at itinaas ang kanyang braso, nakatayo sa kanyang harapan. Ibinuka ng Black Ink Master ang kanyang bibig at kinagat ang braso ng 8th grade ancestor habang ang kanyang cherry lips ay nag-transform sa isang higanti, nakakatakot na bibig. Tumutulo ang dugo sa kanyang bibig habang ngumunguya ng ilang beses bago lumunok. Sa sumunod na sandali, mabilis na bumawi ang mahinang aura niya. Muli niyang ibinuka ang kanyang bibig at kinagat ang kalahati ng dibdib ng 8th grade ancestor. Martial Uncle. Ang mga mata ng ilang 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa karamihan ay pumutok ng dilat at naging dugo. Ang 8th grade na kinakain ng buhay ng Black Ink Master ay isang ancestor ng kanyang sekta. Patayin. Isang galit na sigaw ang umalangaw mula sa karamihan, walang nakakaalam kung sinong ancestor ang nagutos.
Ang pagkonsumo ng Royal Lord's secret technique ay napakalaki, at nagbayad sila ng napakabigat na presyo para pilitin siyang gamitin ito. Hindi nila siya mabibigyan ng pagkakataong gumaling. Ang Black Ink Master ay napakabilis. Kinain niya ang buong 8th grade master sa ilang kagat lang, na nagpapahintulot sa kanya na gumaling ng kaunti. Ang secret techniques at divine abilities ay lumipad sa Black Ink Master sa susunod na sandali, na nag-iwan ng mahahabang nakakasilaw na mga landas sa kawalan, na agad siyang nilunod. Ginamit ng natitirang tatlong 8th grade Black Ink disciples ang kanilang divine manifestations, pinoprotektahan ang Royal Lord, ngunit mabilis silang na-overwhelm ng walang katapusang barrage. Bago pa man hamupa ang unang alon ng pag-atake, inilunsad ang pangalawang alon. Pagkaraan ng ilang sandali, kumalat ang tatlong magkakasunod na pagbabago bago ng pagbagsak ng miniature universe. Ang tatlong 8th grade Black Ink disciples ay bumagsak. Wala silang intensyon na tumakas, at kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila sa harap ng napakatinding pag-atake. Lalong naging malupit ang mga pag-atake ng lahat, na para bang gusto nilang ilabas lahat ng galit at pagkadismaya. Isang malungkot na sigaw ang nagmula sa Black Ink Master. Bagamat kinain na niya ang laman at dugo ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master para mabawi ang kaunting lakas niya, hindi pa sapat para sa kanya na gamitin muli ang kanyang Royal Lord Secret Technique. Ang tanging kapalarang naghihintay sa kanya ay kamatayan. Ang nakakasilaw na mga kislap ay unti-unting tumigil habang ang mga shockwaves mula sa mga nakaraang pag-atake ay kumalat. Napatingin ang lahat sa Black Ink Master at nakitang natatakpan ng mga sugat ang buong katawan nito. Ang kanyang magandang mukha ay nabasag at ang ilan sa kanyang mahabang spider legs ay natanggal. Gayunpaman, siya ay buhay pa rin. Nakahandusay ang kanyang napakalaking katawan habang tinatitigan niya ang lahat ng nasa paligid niya na puno ng puot ang mga mata. Martial Peak, Kabanata 4876. May hula ako. Kinailangan ng halos lahat para masuportahan ng Black Ink Royal Lord ang kanyang napakalaking katawan gamit ang kanyang huling tatlong paa. Itinaas niya ang kanyang ulo at ibinuga ang kanyang dibdib, matigas ang ulo na pinanatili ang kanyang dignidad at pagmamataas. Napuno ng pang-aalipusta ang kanyang mapagmataas na mga mata habang nakatitig sa lahat. Sige, ano pa ang hinihintay mo? Lahat ng mata ay nabaling kay Yang Kai. Ang Black Ink Royal Lord ay parang alupihan na tumangging mahulog kahit pagkamatay. Ang katotohanan na napakaraming high-grade Heaven Opening Realm Masters ang nabigong kitilin ang kanyang buhay ay isang patunay ng kanyang tiyaga na mabuhay. Upang ganap na sirain siya, ang Purifying Light ang pinakamagandang opsyon. Humakbang si Yang Kai nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang kaliwat kanang kamay ay kumikinang na may iba't ibang kulay, at kapag pinagdikit niya ang kanyang mga palad, ang dalawang kulay na ilaw ay nagsanib at nagsilang ng purong puting liwanag. Lumapit si Yang Kai sa Black Ink Master, tinanong ang tanong na bumabagabag sa kanya sa buong oras na ito. Bakit hindi ka tumakas? Kahit na siya ay nasa ganoong delikadong kalagayan, hindi siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan, na para bang kinulong siya sa isang lugar ng isang malaking puwersa. Napangiti ang mga sulok ng bibig ng Black Ink Royal Lord ngunit nanatili siyang tahimik. Lalong lumakas ang paghamak sa kanyang mga mata. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Pakiramdam niya ay may hindi tama. Gayunpaman, wala siyang karangyaan na mag-isip ng malalim tungkol dito. Ang Black Ink Royal Lord ay parang palaso sa dulo ng paglipad nito. At saka, kung hindi niya ito papatayin ngayon, walang katapusan ang gulo sa hinaharap. Sa susunod na sandali, ang nakasisilaw na puting liwanag ay lumakas bago ito napalitan ng halo na bomb alot sa Black Ink Master. Ang Black Ink Master ay napangiwi sa sakit, ngunit siya ay nanggigigil ang kanyang mga ngipin at hindi sumigaw. Umalangaw-ngaw ang mga kaluskos habang lumalabas ang makapal na itim na bangkos mula sa kanyang mga sugat bago naglaho sa kawalan, na naging dahilan upang mas hamina ang kanyang mahinang aura. Gayunpaman, ang Royal Lord ay tila siya ay nakalaya mula sa isang malaking pasanin. Bahagya niyang inangat ang ulo niya habang nanlalabo ang mga mata. Ang halo ng liwanag ay nagpatuloy sa paghuhugas sa katawan ng higanteng gagamba, na patuloy na nililinis ang Black Ink Strength. Mabilis na naging translucent ang katawan ng Black Ink Master habang dinadalisay ang Black Ink Strength. Matapos ang oras na kailangan para masunog ang isang insenso, isang malabo na ilusyon na multo na lang ang natitira sa katawan ng Black Ink Royal Lord. Bigla siyang ngumiti kay Yang Kai at nagpahayag. Black Ink Eternal. Nang matapos siyang magsalita, sumambulat ang kanyang katawan na parang bula at tuluyang nawala. Nang mawala ang liwanag, tinitigan ni Yang Kai ang lugar kung saan nawala ang kanyang bangkay, na kumunat ang kanyang noo. Kahit na siya ay nasa kanyang huling paa, ang Black Ink Royal Lord ay dapat ay mayroon pa ring maraming lakas upang lumaban,
ngunit noong nililinis siya nito ngayon, hindi siya lumaban. Natagpuan ito ni Yang Kai na kakaiba. Ang tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa isipan ni Yang Kai, ngunit ito ay nanatiling hindi nasagot. Napuno ng katahimikan ang kawalan. Napatingin ang lahat sa lugar kung saan nawala ang Black Ink Master, ni hindi nagyaya o nagdiwang. Maaaring nanalo ang Cave Heavens and Paradises, ngunit ang halagang binayaran nila ay napakalaki. Nawalan sila ng mga 300 7th grade Heaven Opening Realm Masters, pati na rin ang 5 8th grade Masters. Bawat isa sa kanilang mga bangkay ay hindi na makilala. Hindi lang iyon, maraming nakaligtas na high-grade Heaven Opening Realm Masters ang nag-discard ng isang bahagi ng kanilang miniature universe upang maiwasang mapinsala ng Black Ink Strength. Nasira nito ang kanilang pundasyon at hindi na nila muling maisulong ang kanilang paglilinang. Ang ganitong mabibigat na casualty ay hindi pa naganap. Tahimik na nilinis ng lahat ang larangan ng digmaan, tinitipon ang mga labi ng kanilang mga kapwa-alagad. Maraming nabasag na spirit province na napapalibutan ng Black Ink Strength na nakakalat sa kawalan. Ang ilan ay kusang loob na pinutol, ang ilan ay naiwan pagkatapos ng pagsabog ng miniature universe bago ang pagkamatay ng Heaven Opening Realm Masters. Lumipad sila ni Roo sa tabi ni Yang Kai at nagtanong sa mahinang boses. Anong problema? Masasabi niyang medyo na-distract si Yang Kai. Umiling si Yang Kai. Hindi ko maintindihan. Mahuhulaan nila ni Roo kung ano ang nasa isip ni Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, tinanong ni Yang Kai ang Black Ink Master ng kanyang mga pagdududa ng malakas. Alam niyang pinag-iisipan niya kung bakit hindi sinubukang tumakas ng Black Ink Master, kahit isang beses. Nodding, she added. Medyo nagtataka din ako, pero patay na siya. Kahit na may binabalak siya, wala siyang magagawa ngayon. Sana hindi. Mahinang bulong ni Yang Kai. Lumapit si Liu Mo at sinabi, bahagyang tumanggo kay Yang Kai. Kailangan mong ipagpatuloy ang pagsisikap ng ilang sandali. Marami pa ring Black Ink Strength ang nananatili dito. Kailangan natin itong iwaksi sa lalong madaling panahon. Sumagot si Yang Kai, Senior. Huwag mag-alala, ang junior na ito ay kukuha ng. Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, biglang lumitaw ang isang kunot sa kanyang noo nang ibinaling niya ang kanyang ulo, nakatingin sa isang tiyak na direksyon. Iyon ang direksyon kung saan nahulog ang Black Ink Master. Lumingon din sina Liu Mo at Lan Yuroo, na nakatayo sa tabi niya, ngunit wala silang nakita. Gayunpaman, may napansin si Yang Kai. Kumislap ang kanyang anyo, at nakarating siya sa lugar kung saan namatay ang Black Ink Master. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at tahimik na pinakiramdaman ang paligid. Napansin ng 8th grade ancestors ang kanyang mga galaw at naging solemn na ang kanilang mga ekspresyon habang dahan-dahan silang lumalapit. May nagtanong kay Liu Mo. Ano ang problema? Lumingon si Liu Mo kay Lan Yuroo at nagtanong. Alam mo ba, umiling si Lan Yuroo, na nagpapahiwatig na wala siyang ideya. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang nangyayari, ngunit ang mga aksyon ni Yang Kai ay tumama sa nerbiyos ng lahat. Pagkatapos ng lahat, nakipaglaban sila sa isang malaking labanan sa Black Ink Royal Lord at bagamat nanalo sila sa malaking halaga, walang nakakaalam kung naiwan niya ang ilang uri ng sabuwatan o hindi. Isang serye ng mga utos ang ipinadala. Ang high-grade Heaven Opening Realm Masters na naglilinis ng battlefield ay mabilis na nagtipon sa paligid. Daan-daang tao ang bumuo ng malaking bilog sa paligid ni Yang Kai, nakatingin sa kanya na parang may isa pang Royal Lord na nakatayo doon. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata at isang mataimtim na tingin ang bumalot sa kanyang mukha. Hininaan ni Liu Mo ang kanyang boses, nagsasalita na parang magnanakaw. Young boy, ano ang nahanap mo? Lumingon si Yang Kai at sumagot sa mabigat na boses. Mukhang may void corridor dito. Nagbago ang ekspresyon ng lahat nang marinig nila ito. Sumugod pa si Liu Mo sa gilid ni Yang Kai at itinoon ang kanyang sentido. Ilang sandali pa, tumanggo siya. Meron talagang bagay dito. Kahit na ang kanyang cultivation ay mas mataas kaysa kay Yang Kai, hindi siya bihasa sa Dao of Space. Kahit na may naramdaman si Yang Kai, maaaring hindi niya maramdaman. Gayunpaman, sa direksyon ni Yang Kai, masusing sinisiyasat niya ang nakapalibot na espasyo at sa wakas ay nakita niyang may mali. Nag-imbestiga rin ang iba pang mga 8th grade ancestor. May ilang napansin, habang ang iba ay nabigo. Gayunpaman, alam nilang lahat na si Yang Kai ay bihasa sa Dao of Space, at dahil sinabi niya iyon, malamang na may napansin siya. Saan ito patungo? Tanong ng isang 8th grade ancestor. Umiling si Yang Kai. Hindi ko alam. Bukod dito, ang void corridor na ito ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagiging selyado.
Sa paghusga sa pamamagitan ng paraan na ginamit upang selyuhan ito, dapat itong medyo luma, ngunit ang selyo ay naging maluwag sa ilang kadahilanan. Kung saan ito patungo? May hula ako. Namutla ang mukha ni Liumo at sumimangot. Huwag gumawa ng ligaw na conclusion. Malabo niyang naiintindihan ang iniisip ni Yang Kai. Kung totoo ang kanyang hula, tiyak na haharapin ng 3,000 worlds ang isang malaking sakuna. Nanatiling tahimik si Yang Kai, ngunit may sumagot sa kanyang lugar. Ang Black Ink Battlefield. Bumagsak ang puso ng lahat. Ang Black Ink Battlefield ay ang lugar kung saan nakipaglaban ang hindi mabilang na Cave Heaven at Paradise Masters laban sa Black Ink Clan, isang lugar na mapupuntahan lamang sa pamamagitan ng No Return Pass. Ito ay tiyak dahil mayroon lamang isang pasukan sa Black Ink Battlefield na ang 3,000 mundo ay maaaring manatiling ligtas hanggang ngayon. Gayunpaman, kung mayroong Void Corridor na direktang humahantong sa Black Ink Battlefield, ang No Return Pass ay magiging walang kabuluhan, at ang mga sakripisyo na ginawa ng Cave Heavens at Paradises sa mga nakaraang taon ay magiging walang kabuluhan. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ng isang tao habang sinasabi niya. Mukhang lahat tayo ay nagkamali. Ang super array sa Black Prison ay hindi nilayon para ikulong ang Black Ink Royal Lord na iyon, ngunit sa halip ay isil itong Void Corridor. Marahil ang Royal Lord ay bahagi pa nga ng super array ng Black Prison. Umalangaw sa pandinig ng lahat ang panunuya ng Black Ink Master bago siya mamatay. Sa tingin mo nanalo ka na. Kung gusto mo akong patayin, sige. Tingnan natin kung matatawa ka pa pagkatapos kong mamatay. Ang akala ng lahat ay nagpapakawala lang siya bago siya mamatay, kaya wala ni isa sa kanila ang nakaunawa sa nakatagong kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Hindi rin niya isisiwalat ang sikretong ito sa lahat, dahil ang pagkamatay niya ay nangangahulugan na ang super array sa Black Territory ay ganap na nasira at ang selyadong Void Corridor ay malapit ng mabubunyag, na nagkokonekta sa 3,000 mundo at Black Ink Battlefield. Sa madaling salita, ang Black Ink Clan ay maaaring dumaan sa Void Corridor na ito anumang oras. Isang tahimik at mabigat na aura ang bumalot sa mga tao, na naging dahilan upang ang mga ekspresyon ng lahat ay naging sobrang solemna. Ang akala nila ay pagkatapos nilang maranasan ang labis na paghihirap, sa wakas ay nakamit na nila ang tagumpay, ngunit sinong mag-aakala na ito ay simula pa lamang ng isang sakuna. Sapat na kalokohan, paano natin malalaman kung ang Void Corridor na ito ay konektado sa Black Ink Battlefield? Saway ni Liumo, paano kung mangyari? May nagtanong. Hindi nakaimik si Liumo. Hindi nila maaaring kunin ang pagkakataon, o hindi maaaring baliwalain ang sitwasyon. Kahit na mayroong isa sa 1,000,000 pagkakataon, nababahala ito sa buhay ng lahat sa 3,000 mundo. Lumingon si Liumo kay Yang Kai at nagtanong. Maaari mo bang tukuyin kung saan ito patungo? Umiling si Yang Kai. Ang Void Corridor na ito ay naselyuhan ng isang beses. Ang Black Ink Royal Lord na iyon ay maaaring bahagi ng selyo, ngunit ang selyong ito ay hindi masisira anumang oras sa lalong madaling panahon dahil lang sa siya ay patay na. Kailangan ko ng ilang araw hanggang sa lumuwag ang selyo bago ko makumpirma ang sitwasyon sa kabilang panig. Kung gayon, maghihintay kami. Mabilis na idinagdag ng isang 8th grade ancestor. Yang Kai, kailangan naming bantayan mo ang lugar na ito at obserbahan ang Void Corridor na ito sa lahat ng oras. Sa sandaling magkaroon ka ng pagkakataon, siyasatin ang sitwasyon sa kabilang panig. Siyempre, kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Pagkatapos magsalita, naupo si Yang Kai na naka-crossleg sa lugar upang mabawi at subaybayan ang mga pagbabago sa Void Corridor. Ang High-Grade Heaven Opening Realm Masters ay nagsagawa ng talakayan bago nagtalaga ng ilang mga gwardya dito habang ang iba ay humaharap sa iba pang mga problema sa larangan ng digmaan. Tumayo sila ni Roo sa tabi ni Yang Kai, tahimik na nakatingin sa kawalan. Kahit ngayon, hindi niya maramdaman ang anumang bakas ng Void Corridor. Kakasulong pa lang niya sa 7th grade Heaven Opening Realm, kaya ang kanyang cultivation ay hindi kasing lalim ng mga 8th grade ancestors na iyon. Hindi rin siya bihasa sa Dao of Space, kaya natural, wala siyang matukoy. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, bigla siyang nagtanong. Ang Void Corridor ba ay talagang konektado sa Black Ink Battlefield? Umiling si Yang Kai. Hindi ko masasabing sigurado, ngunit iyon ang pinakamalamang na senaryo. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang Black Ink Battlefield, ngunit naunawaan niya kung anong uri ng lugar iyon. Pagkatapos ng mabigat na paghinto, nagpatuloy siya. Wala akong ideya kung ano ang eksaktong nangyari sa sinaunang panahon, ngunit sa hitsura nito, malamang na ang nangyari noon ay ganito. Ang Black Ink Royal Lord ay maaaring nakipaglaban sa Black Ink Battlefield, ngunit sa isang uri ng pagkakataon,
Natagpuan niya o nilikha ang Void Corridor na ito at natagpuan ang kanyang daan patungo sa 3,000 mundo.